Akala ko nung una kasi, tumahimik na si Rockstar Stiletto. Kilala niyo yun, di ba? Madam Jangdi, kilala mo yun, di ba? So, si Aloy, meron siyang content kanina. And sa content niya, mga chika, minention yung topic, nung topic, Kim Pauladia, nagtampo kay Paolo Abilino. Hindi ako to, si Sir Ray Pumalo ito. And dito sa nag-gather nila na intel, may mangilan-ngilan daw. Hindi ko nila lahat, hindi tayo lahat. Ako hindi. Yung iba sa inyo maybe na nagtatampo kay Paolo Abilino. Bakit? Bakit? Sabay-sabay nating alamin, mga kachika. Ayan, tingnan natin. Loyal ka kay Kim. Ayan. Ganun ba dapat? Oo naman, dapat ganon. So ayan, dapat daw si Paolo loyal kay Kimi. Okay, so ayan. Pero yung sa kalang relasyon, loyal pagdating sa career, teka ito no, anin ko muna ito, nagkaroon ng diskusyon sa social media matapos mabalitang may proyekto sa France si Paolo Abilino kasama si Nadine Lustre. May ilang netizen ang bumatiko sa aktor dahil umano'y malaya siyang gumawa ng ibang proyekto habang si Kim Chiu ay nanatili sa kanilang love team. Yun na nga. Wala namang kasalanan si Paolo Gianni. It's the contract that binding Paolo to have a love team with Nadine Lustre. Contract binded yan. And siguro hindi lang lahat ng mga fellow Kim Pao fans natin ay aware dyan. Kaya nga ang nangyayari dito, mga chika, sinasamantala na. Okay? Wala akong kilalang basyo ng Kim Pao. Di ko sila kilala. Pinapansin kasi sinasayang kasi sayang sa oras. Actually, Madam Queen Catherine, ito may nagsabi dito, Edita Adonza, sarap nila panoorin mga senior tutok na tutok ng Kim Pao, hindi retokada si Kimi. Kita naman siya in person sa Cebu City. Very pretty, maliit, mukha, correct, maputi, matangkad, humble, very generous. Maputi, matangkad, sexy, mabait, humble, very generous. Actually, meron akong nakitang picture. Hindi ko alam kung nakita nyo na to. Nakita nyo na ba yan, mga kachika? Nakita nyo na ba to? Ayan. So, this picture, okay, ang sabi ng mga caption, eto daw, spotted, si Nadine Lustre, tsaka si Paolo Abilino magkasama na. Okay? At ang nangyayari, yung nag-post daw nito, mga Paudin fans. Okay? So, ayan ngayon, kumakalat yan since 2 days ago. Yan, 3 days ago. And pilit nilang pinagsasabong. Pilit nilang pinagsasabong. Etong Rockstar Stiletto na to, mga kachika. Dito ako naiirita talaga eh. Ayan o. Ayan o. Siya na naman eh. Di ba? Masyadong lahat ng mga atake kasi nito puro against Kim Pao and nakakairita nga siya. Nireport ko na nga eh. Pwede ba i-report to? So, ayan o. Puro anti-Kim Pao post. Actually, meron pa ngang post siya rito. Kinumpara niya pa yung sinabi ni Kimi kay Paolo sa kinabi ni Paolo kay Nadine. Alam nyo ba yon? May post siya rito. Kaya lang, hanapin natin. Hindi ko na makita eh. Wala na. Binura niya na yata. Binura niya na siguro na-report. Kasi na-report ko yun eh. Kasi it's not fair eh. Ayan, binura niya na. O yun, binura niya na, mga chika. O yun, nawala na rito yung post niya na binabanatan niya si Gimmick. Ay, eto! Ito, dito pa rin. Ayan o, tingnan nyo Kayo na ba?
Hala, super naman yung sinabi ko. Kanina kapag gusto mo kami ikasal, 20 years na kami mag-asawa. Pero sorry ko ha. Pero kailangan ko na muna tanungin. Gusto ko na muna tanungin yung lalaki. O yan. Sabi daw dito, nung sinabi daw ni Paolo kay Kimi na gusto mo ba, ayan o. Kailangan ko na muna tanungin. Gusto ko na muna tanungin. Gusto mo ba? Ang sabi nitong basher na to sinabi rin daw ni Paolo yun So kayo na. kay Janine. Kayo na. We can say na. Ayan. Kayo na. Kayo na. We can say na kayo na. Kung gugustuhin po ni Janet, okay lang sa akin. Kung pahihintulutan mo ako. Oo, kung pahihintulutan niyo naman kami. Oo, di ba? So kinukompare niya pa. So pareho daw tinanong ni Paolo si Janine tsaka si Kimi kung gusto ba nila. And eto nga, etong picture na to with Paolo and Nadine, medyo umiingay to. And actually mga kachika, yung mga fans ni Nadine Lustre, ayaw nilang pag-awayin ng Kim Pao. Kagaya natin, yung mga fans ni Nadine, fans sila ng Nadine, but fans din sila ng Kim Pao. And they all understand professionally na lahat naman to ay party lang talaga ng project. 'Di ba? Mapabashers ka man, okay, or supporters, dapat alam nyo na this is just a temporary love team. Temporary, hindi yan forever. Ginagawa nila yan for the contract, 'di ba? For the talent fee, and of course, for the movie itself. Yun lang yun para matapos yung series. Number 1. And then para syempre dun sa talent fee nila na kailangan nila para mabuhay. And then lastly, dahil yan ay may kontrata na nga. Sino ba nagsabi nun? Si Madam Jangdi. Pagka hindi yan ginawa ni Paolo or ni Nadine, baka sila pa ay makasuhan. Breach of contract yan eh. Di ba? So, wag natin batikusin yan. 'Di ba? Wag nating yung mga bashers sana magsitahimik sila kasi temporary lang 'yan. 'Di ba? Kagaya nung sinabi ko again, mga 3 days ago, brace yourselves Kim Pao fans. Hawak tayo ng mahigpit dahil yayanigin tayo ng mga kaliwat kanang mga picture, video, maglalabasan 'yan. Mga eksena, mga balita, mga news channel, interview, or baka worse, mga intimate scene pa ng Pao din. So hawak tayo ng mahigpit. Like, ganun. Kasi magkakaroon yan ng emotional, sabihin nating emotional effect sa atin. Kasi syempre iba yung expectation natin. 'Di ba? Kaya 'di ba sabi ko, naiinis ako dun sa Viva Films na build up nyo yung Love Kim Pao noong January at February. 'Di ba? Tapos biglang sasalubungin nyo kami ganito ng March. Ano ba naman 'yan? Sana naman pinagpa-next year nyo na 'yan. 'Di ba? Pinokus na lang ng Viva yung mga yung mga interview, yung mga talent, yung time, resources nila lahat sa Kim Pao. Wag na nila munang guluhin para focus tayo lahat sa Kim Pao. Pinagsabay na nga nila hindi na natin maiwasan maglitawan yung ganyan. No? Isipin nyo, pinopromote nila Love Kim Pao. Ayan, napakaganda ng promotion. Love Kim Pao. Nagre-release silang BTS. Diba? Love Kim Pao. Puro Kimi and Paolo. Happy tayo lahat. Dream come true. Diba? Tapos babanatan bigla nung mga picture na ganito. Ano ba naman yan, Viva? Isip-isip naman. Diba? Isip-isip naman, konting respeto naman sa mga fandom, yung mga community, respeto sa community ng Kim Pao naman yan. May luwabas na photos ni na Paolo Abilino at Nadine Lustre abang nasa Paris sila para sa isang bagong pelikula. Dahil dito, may ilang Kim Pao bashers o fans na nag-react
at ikinakalat ang mga larawan ng dalawa. Tinatawag nilang Paudine, Paulo plus Nadine. Ang layunin ng iba ay asar o pang-trigger sa Kim Pao fans, lalo na sa social media. May mga fans pa nga na nagsabing hindi nila susuportahan ng project kung hindi si Kim ang partner ni Paulo. Bakit may ganitong issue? Strong fandom. Maraming solid fans ang gusto na si Kim lang ang kapartner ni Paulo. New movie pairing. Nagkatrabaho si Paulo at Nadine sa ibang proyekto kaya kumalat ang photos nila. Fan wars. Ginagamit ng bashers ang lumang o bagong photos para gumawa ng intriga. Importanteng tandaan, trabaho lang ang project ni na Paulo at Nadine. Hindi ibig sabihin ng mga photo na may relasyon sila. Normal sa showbiz na iba-ibang artista ang magka-partner sa pelikula. Check. Sa ngayon, walang kumpirmasyon na may romantic issue sa pagitan ni na Paulo Avellino at Nadine. Project lang talaga ang dahilan kung bakit may picture sila together. Sa ganitong balita tungkol kina Kim Chiu, Paulo Avellino at Nadine Lostre, normal lang na magkaroon ng fan reactions at fan wars, lalo na kapag malakas ang fandom ng isang love team tulad ng Kim Pao. Opinyon ko tungkol dito. Trabaho lang ng mga artista ang pagpapartner sa iba't ibang projects. Sa showbiz, hindi talaga iisa lang ang magiging kapartner ng artista. Kahit may popular na love team, pwede pa rin silang gumawa ng proyekto kasama ang ibang artista. Madalas, pinalalaki ng social media ang issue. Kapag may lumabas na picture o video, may ilang fans o bashers na ginagamit ito para gumawa ng intriga kahit wala namang kumpirmadong relasyon o issue. Hindi dapat gawing personal ang fandom. Suporta sa artista ay okay, pero kapag nagiging paninira o pangbabash, nawawala na ang respeto sa parehong artista at sa ibang fans. Mas maganda kung suportahan ng talent at projects. Kung maganda ang project ni na Paulo at Nadine o ni na Kim at Paulo, mas healthy na suportahan na lang ang trabaho nila kaysa makipag-away online. Check. Bottom line, ang mga Paudine pictures o fan reactions ay kadalasang resulta ng fandom rivalry. Hindi naman agad ibig sabihin na may tunay na issue sa pagitan ng mga artista. Ang issue tungkol sa kumakalat na Paudine pictures ni na Paulo Avellino at Nadine Lostre na ginagamit ng ilang bashers laban sa love team ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, kilala na bilang Kim Pao, ay isang magandang halimbawa kung paano lumalaki ang simpleng showbiz situation dahil sa fandom culture sa social media. Mas mahabang reaction o pananaw. Una, mahalagang tandaan na trabaho ng mga artista ang makipag-partner sa iba't ibang tao. Hindi tulad ng iniisip ng ibang fans, ang love team ay kadalasang project-based lamang. Kahit pa sobrang popular ang isang love team, hindi ibig sabihin na limitado na ang isang artista sa iisang kapartner. Sa industriya ng showbiz, normal na magkaroon ng iba't ibang pairing para sa iba't ibang proyekto, pelikula man, teleserye o endorsements. Sa kaso ni na Paulo Avellino at Nadine Lostre, kung may lumabas mang larawan nila na magkasama, malaki ang posibilidad na may kinalaman iyon sa trabaho, gaya ng pelikula, event o shoot. Hindi agad dapat ito binibigyan ng kahulugan na may romantic relasyon o may issue sa ibang love team. Sa totoo lang, matagal nang ginagawa ng industriya ang pag-e-experiment ng bagong pairings dahil gusto rin ng producers at directors na makita ang iba't ibang chemistry sa screen. Ikalawa, ipinapakita rin ng pangyayaring ito kung gaano kalakas at emosyonal ang fandom culture sa Pilipinas. Kapag may isang love team na minahal ng fans tulad ng Kim Pao, nagiging protective ang ibang supporters. Minsan umaabot ito sa punto na nagiging personal ang pagtingin sa mga bagong kapartner ng kanilang idol.
Kapag may ibang artistang nakikitang malapit sa kanilang paborito, nagkakaroon ng misinterpretation o selos sa fandom level kahit wala namang malinaw na dahilan. Ikatlo, malaking factor ang social media sa pagpalala ng mga ganitong issue. Isang larawan lang ang kumalat at agad itong nabibigyan ng iba't ibang interpretasyon. May nagsasabing may chemistry, may nagsasabing pang-aasar sa fandom, at may iba namang ginagamit ito para gumawa ng intriga. Dahil mabilis kumalat ang posts sa platforms tulad ng X, Facebook at TikTok, nagiging mas malaki ang issue kaysa sa tunay nitong konteksto. Ikaapat, dapat ding tandaan na may personal na buhay ang mga artista. Kahit pasikat sila at nasa public eye, hindi ibig sabihin na lahat ng galaw nila ay dapat gawing dahilan para sa fan wars o pangbabash. Ang patuloy na pag-atake o pag-aaway ng fans online ay maaaring makasama hindi lamang sa mga artista kundi pati na rin sa image ng fandom mismo. Sa mas malawak na perspektiba, ang ganitong balita ay nagsisilbing paalala na ang entertainment ay dapat manatiling entertainment. Ang layunin ng entertainment ay magbigay ng kwento, aliw at inspirasyon sa mga tao. Kapag ang mga fans ay nagiging sobrang invested hanggang sa nagiging dahilan ng away at toxicity, nawawala na ang tunay na esensya ng pagiging fan, ang pagsuporta at pag-appreciate sa talent ng mga artista. Bottom line, ang mga kumakalat na Pau-Dean pictures ay malamang na simpleng bahagi lamang ng trabaho o public appearance ni na Paolo Abilino at Nadine Lostre. Ang mas malaking issue ay hindi ang larawan mismo, kundi kung paano ito binibigyan ng kahulugan at ginagamit ng ilang fans o bashers sa social media. Mas magiging healthy ang fandom kung ang focus ay nasa support sa projects at respeto sa lahat ng artista, kahit sino pa ang ipartner sa kanila. Marami pang pwedeng idagdag na pananaw sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu, Paolo Abilino at Nadine Lostre, lalo na kung titingnan ito sa mas malawak na konteksto ng showbiz at fandom culture. Marketing at publicity sa showbiz. Sa entertainment industry, minsan ang mga ganitong balita o viral photos ay nagiging libreng publicity para sa mga proyekto ng artista. Kahit hindi planod, kapag pinag-uusapan online ang isang pairing tulad ng Paolo at Nadine, mas nagiging mas malaki ang interes ng audience kahit bago pa ipalabas ang pelikula o series. Evolution ng love team culture. Matagal nang bahagi ng Philippine showbiz ang love team system. Pero sa mga nakaraang taon, unti-unti nang nagiging mas flexible ang mga artista sa pagpili ng kapartner. Mas tinatanggap na ngayon ng ibang fans na isang aktor o aktres ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang kapartner depende sa proyekto. Kung tutuusin, mas nakakatulong ito sa career ng artista dahil mas marami silang napapakitang acting range kapag iba-iba ang katrabaho nila. Pressure na nararamdaman ng mga artista. Isa pang mahalagang punto ay ang pressure na nararamdaman ng mga artista dahil sa expectations ng fans. Kapag sobrang sikat ang isang love team, minsan nahihirapan ang artista na gumawa ng ibang proyekto dahil baka magkaroon ng backlash sa mga fans. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, malinaw na may malaking fan base ang Kim Pao. Kaya kapag may lumabas na larawan ni Paolo kasama ang ibang aktres tulad ng Nadine, nagiging sensitibo ang reaksyon ng ibang fans. Responsibilidad din ng mga fans at netizens na mag-ingat sa pagpapakalat ng impormasyon. Minsan ang mga larawan o posts ay walang buong konteksto at kapag kumalat ito online, nagiging dahilan ng maling interpretasyon. Mas mabuting hintayin ang opisyal na impormasyon o pahayag mula sa mga artista o production team bago gumawa ng konklusyon. Positibong paraan ng pagtingin. Sa halip na makita ang Pau-Dean pictures bilang dahilan ng away ng mga fandoms, pwede rin itong tignan bilang pagkakataon para makita ang bagong on-screen chemistry ng mga artista. Sa huli, ang mahalaga pa rin ay kung maganda ang proyekto at kung nagustuhan ito ng audience. Dagdag na punto,
Sa showbiz, maraming balita ang mabilis sumikat pero mabilis ding mawala. Kung hindi lalagyan ng sobrang emosyon o fan war, kadalasang simpleng bahagi lamang ito ng normal na galaw ng entertainment industry.